Again po, meet and greet celebration ngayon, 1 year na. December 10 last year, meet and greet, Ensaymada ang hain. Kaya ang tawag sa mga defenders ng palasyo ng mga vloggers ay mga Ensaymada vloggers. 'Di ba? Ang mga bumabati ko sa palasyo ay nagbulgar last year, si Miss Maharlika, tapos ako nag-vlog na rin ako patungkol diyan, which I'm not supposed to nga eh. Pero kumbaga sinuportahan ko si Miss Maharlika, tama 'yung nakarating sa kanyang info na Ensaymada lang naman talaga ang hain sa meet and greet ni Kuting. Merong iba pang tinapay, pero tanghaling tapat hahain ang kanang tinapay, taga malalayo. Tapos nakita niyo naman, may mga matatanda, 'di ba? Nakasama kami sa meet and greet. Oh, ayan nga po, pinakita ko kanina. Tapos ang pinakain, tinapay lang. Kung si Lenlen may lugaw, si PBBM meron naman siyang ensaymada. Oh, at least mas social naman sa lugaw ni BFF Lenlen ko. Ayan ang mga matatanda, biro nyo pinakain dyan, tinapay. Tanghaling tapat yan mga ate at kuya. Ako ang nagtitake ng video niyan, sabi nila late na lang daw ako, kaya kaunti lang ang natikman kong tinapay. Busog na nga ako sa isa, mamahalin yung ensaymada mga ate at kuya, 250 pesos per piece. Yun ang alam ko ha. Yung smaller ensaymada ay mga 125, yung malaki 250. Nakakabusog naman yung isa nun, special, maraming keso, may mantikilya, matamis, masarap. Very, very, tawag dyan, fluffy yung ensaymada. 250 pesos mamahalin yon. Kung tutuusin, hindi kami dapat umangal. Kaya lang, kung gagastos ka ng 250 pesos para sa tinapay plus mga soft drinks na masama naman sa sikmura, dapat na lang, ayan ako, dapat tinapay na lang, dapat kanin at ulam na lang hinain, baka hindi pa sila umubos ng 250, di ba? O maano man lang bang may chop suey doon, or anyway, mga social sila, hindi sila nagkakanin. Ay ano, ang magagawa namin, mga hampas lupa kami, mga bisita. O di ba hindi naman talaga nagkakanin ng mga yan, mga nagsi-steak ang mga yan, nagka-caviar sa mga events ng Malacanang, walang kanin, pa steak lang yan, ganyan. Parang American food, very New York nga, di ba yung si Anes? Very New York. Anyway, may nakita akong post mga ate at kuya na meron sila naman palang celebration ngayong December 10. Mahilig nga talaga kasing mag-celebrate. And take note, patapos, ay, Poki mo, nasaan ka? Okay. And take note, patapos na yung quarantine today ni PBBM. As in, ngayong araw, tapos na yung 5 days quarantine niya na dahil nga daw po na COVID siya. Nung pumunta siya sa kasalan nung December 2 sa Bataan, and meron ng, di ba, pa-concert din nung December 2 nung umaga. Hanggang gabi nga pala, sa Malacanang. So, kahilig niya sa kasiyahan, nagka-COVID, di ba? Kahilig niya sa event, nagka-COVID. Ngayon na naman, may event sila. So, mahilig sa celebration ng ating Pangulo. Ngayon, tama ba na mag-celebrate ang presidente lagi, mahilig sa party, mahilig sa event, mahilig sa mga magagarbong kasiyahan? May isa nga pala akong nakitang picture dito, hold on ha. Hanap ako. Ano ba yon yung... hanap tayo. May bumabatikos dito mga ate at kuya sa mga lakad ni... Naghanap ako ng picture sa state visit niya. Hold on. To. Yan, kapag... Ay, to. Nakakita ko ng isang picture. Okay. Konting usog pa. Itong picture, ito. Yung bumababa sila sa eroplano ni First Lady. Yan. Nakikita niyo yung gilid ng eroplano ng presidente, official to 'di ba ng presidente. Siguro tawag doon, may tawag diyan Air Force One, parang ganon. Talagang private plane ng presidente. Tuwing bumababa yan ng eroplano, aalis, dadating, may mga pabulaklak sa gilid. Yan. Very maluho, very social, 'di ba? Kaninong pera ang pinambibili ng mga bulaklak na yan? Yan, may mga pa-red carpet, ganon. Mahilig sila sa ganyan kapag may mga state visit, umaalis, bumabiyahe. Mahilig bumiyahe ang presidente natin, di ba? Ayan, ayan, bumababa. Tuwing may mga lakad, may mga pabulaklak, di ba? Yan. So, napakamaluho. Mahilig sa prestige ang mag-asawa. Kaya naman, ang sabi ng iba, balat kalabaw or balat or manhid. Sabi ko nga sa inyo, according to Senator Miriam Defensor Santiago, may mga politiko sa Pilipinas na they have this epidermis of pachyderm. Maybe I can type it to you. I can type it para makita yung mga sinasabi kong mga terminologies dito para naman sa kaalaman ng iba pang hindi familiar, no? Type ko ha, ganito.
Dagdag vocabulary lang tayo. Okay. A 1, a 2, a 3. Ayan. Epidermis of pachyderm. Anong ibig sabihin yan? Balat ng mga hayop na malalaki. Ano ang mga malalaking hayop? Isa dyan ay elepante. Yung nabanggit ko kanina, hippopotamus. Mga makakapal ang balat. Ibig sabihin, kung i-apply natin sa tao, manhid. Hindi nakakaramdam ng hiya. Alam nyo, sa amin, sa probinsya namin, hindi ko sinasabing ang mag-asawa to ha, pero sa probinsya namin, since talamak noon yung droga at mukhang bumabalik nga ngayon, napansin namin sa mga adik na sila ay talagang may epidermis of pachyderm. Let's remove that. Pandagdag vocabulary lang mga ate at kuya. Okay. Balat kalabaw ang mga adik, walang kahihiyan, makapal na ang mukha, lalo na yung gumagamit ng mumurahing pulveron. Yung mga nagtatiyabo na yan, matigas ang mukha ng mga yan, sari-sari ang diskarte, ganun, kapag para magkapera, para kinagabihan, may pangtustos sa kanilang bisyo, benta ng kung ano-ano ang awa ko mga ate at kuya. May mga, yung ibang kakilala ko, may mga asawang nag-i-Italia, nag-i-Israel, nag-US, akala ng mga asawa nilang babae, yung mga pinapadala sa Pilipinas ay naipagpagawa na ng bahay, yung pala ay, ang bahay, ganun pa rin ang itsura, kasi ang asawang lalaki ay nag-a-addict. Also, yung mga gamit nila binibenta na, nabentahan ako mga ate at kuya ng isang mamahaling gunting na nagkakalaga ng 25,000. I think it's a samurai scissor made of samurai metal or something. 25 to 50,000 yung gunting na yun. Alam niyo kung magkano lang binenta sa akin? 1.5. Dahil yung nagbenta sa akin lalaki ay addict. Binili ng asawa niya para may magamit silang panggupit-gupit sa kanilang bahay or what. Mamahaling panggupit, binenta ng asawa halagang 1.5. Hindi ko ba malay ko bang nakaw yun? Hindi naman nakaw, kanila yun, kaya lang ibinenta niya, kita ko ang mukha lubog, ay malamang ipang-aadik. So ganun katitigas ang balat ng mga mahilig manghingi, ganyan. Pakels. Okay, hindi ko sinasabing may bisyo ang mag-asawa, pero bisyo nila ang mag-party. At eto nga po ang proof. Akala ko wala nang celebration yung December 10. Sabi ko, wala bang meet and greet? 1 year anniversary Wala ba silang, o di ba nila ipapatawag ulit sa palasyo ang mga supporters bilang pasasalamat? Or nadala sila? Ayaw na nilang ulitin yung meet and greet. Kasi nga hindi talaga sila makalapat sa ordinaryong mamamayan kasi mukhang elitista ang mag-asawa, di ba? Mukhang laki sa luho. Alam niyo naman, apelyedong Araneta, so angkan ng mga mayayaman. Marcos, ganun din naman, is he was born with a silver platter, di ba? Lumaki na sa palasyo. So ano ang kamalayan niya sa hirap ng buhay ng mga Pilipino? Kaya eto naman, at mga ate at kuya, wala mang meet and greet sa palasyo ngayon or mamaya. Meron naman silang event sa Quirino Grandstand mamaya. 2:00 ng hapon. So, how many hours from now? 3.5 hours from now, no? Base ngayon sa oras ng vlog natin. May start ng pre-show, may mga performance ng mga banda, ayan. 6:00 ng gabi, dadating ang Pangulo. Saktong-sakto yung end ng quarantine niya, pwede na siyang magsaya sa kick-off rally. Kick-off rally na may pa-concert. Ano yung mga kick-off na iyan? Ano ang sisimulan? Tagal mo na nagsisimula. Ngayon ka pa magki-kick-off. Oh. Okay. Ano yung mga nandito sa event nila? May prayer. Yes, kanino kayo magdadasal? Kanino? Sino ang Panginoon nyo? National anthem, mahal nyo ba? Isinasa puso man lang ba na nakakarinig ng national anthem natin yan? Saman lulupig, di ka pa sisiil, pero nilulupig, di ba? Nilulupig nyo si Ka Eric at si Lorraine Badoy. I mean, pinsan mo naman, PBBM, ang pinuno ng lower house, hindi mo mapakiusapan? Ang anak mo, kongresista, wala kayong magawa sa pang-aabuso kay Doc Lorraine Badoy at Ka Eric? Galit na galit ang taong bayan, baka akala nyo, daming nananawagang bumaba ka na. So, Speak Up Day, inunahan daw yung Speak Up Day natin kasi ang Speak Up Day, December 15. Kaya sila December 10, may event sila. Mahilig sila sa event. 'Di ba? Mahilig sila sa okasyon. Spoken word, poetry, kakornihan. Spoken word, parang nagtutula, pero hindi naman tula. Basta nagra-rhyme na yung sinasabi. Video, ang bagong Pilipino.
Song number, Bagong Bayaning Pilipino, pautot-utot, mga kakornihan. Kala mo naman, mahal nila ang Pilipinas, di nga namin ramdam pagmamahal nyo eh. O, si Andrew E. nandyan, number 15. Pahuli si Andrew E. Bakit? Nakikinig ba sila sa vlog ni Miss Maharlika? Para nabanggit ni Miss Maharlika na ayaw daw ni butod si Andrew E. kasi so baduy, di ba? Pero syempre si Andrew E. mukhang US based na, nasa Anemica si Andrew E. di ba? So para nakadagdag siguro sa pagiging social ni Andrew E. yung kanyang pagsistay in Anemica. So kahit yung rap niya Tagalog, medyo nadagdagan na rin yung kasosyalan ni Andrew E. Ganun ba yun? Oh, may speech pang 13 mga ate at kuya. Ayan. Speech of President Ferdinand Marcos Jr. Alang hindi siya umattend siya, naka-ready na. Oh, ito na, na-post na ang event. Oh, party na naman, sabi ni Miss Sass. Kahilig mag-party. Ang Marawi, may mga namatay. Wala tayong nakitang post sa Pangulo ng pakikiramay. Tapos nagsasaya kayo. Same with the First Lady, kung ano-anong mga ribbon cutting ang ginagawa. And for sure, nandito ang First Lady mamaya. Puro pagpapasosyal, puro mga pang-elitistang event. Yung mga nilindol sa Mindanao, wala kayong pakialam. Hindi nyo man lang kumustahin. Hindi kayo nag-ikot nga kayo para mamigay ng 5 kilong bigas nung nakaraan, di ba? Tapos yung nilindol, hindi nyo man lang makumusta. Feeling ko takot, ano sa palagay yung mga ate at kuya, takot pumunta si PBBM sa Mindanao, baluarte ni VP Sara eh. Takot kaya siya? Parang ganun ang tingin ko eh. Nangingilag na siya sa mga Mindanaoans. Kasi, ganyan ang nangyayari pero hindi siya nagpaparamdam, baka galit na yung mga taga ron, di ba? Oh, eto pa, binatikos din ni Attorney Rowena Guanzon si PBBM, ayan. Shinare niya yung kanyang apakagandang parang Filipiniana outfit. Sabi niya, mahilig din naman ako umattend ng party at mga special occasions. Katulad ng kasal, birthday, binyag, pero Diyos ko naman, kung ikaw na ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kung hindi maiiwasan yung mga okasyong mga pang-asosyal, ay bawas-bawasan. Bawas-bawasan mo na dahil gustuhin mo man o hindi, ay sayo nakasalalay ang pag-unlad at paglubog ng bansa. So bakit hindi maiwasan, hindi bawasan, may pa-party-party pang pinupuntahan? Yung mga kasalan, katulad nung nakaraan, may intindihan pa natin yun eh. Diba kasalan bago yung pasabog sa Marawi, may intindihan pa natin, matagal na silang nabigyan ng invitation. Malamang invitation na months ahead na yon. So, okay, hindi na maaayawan yun ni PBBM, yung kasalan sa Bataan, Bagak Bataan ng Akuzar at saka ng Aboitiz. Pero yung mga ganitong rally-rally, I mean, hindi to rally, concert to. Pasosyal na pasosyal. Kaninong pera ang gagastusin dito? Yung logistics, yung mga ilaw, yung bayad sa mga performance, libre? Yung mga renta ng upuan, silya, yung renta ng venue, libre? Yung isusuot nila, yung kakainin, libre? Decoration sa stage libre? Sa mga state visits na grabe ang mga bulaklak, ano yon? Pera yun ng taong bayan? Ngayon, kayo ang tatanungin ko mga ate at kuya, anong balat meron ang mag-asawa? Paki-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.